Hello, welcome to the very first episode of Muni Muni with Ansys C. I'm Ansys C, stand-up comedian, improviser, host, content creator. Some of you might know me better as your favorite Chinoy auntie on social media. Pero sa podcast na to, wala akong wig, wala akong duster, at ako lang sa podcast na to. And for the very first season, gusto ko all Chinoy guests sana. So, for this episode, we have content creator. You might have seen some of his videos sa kotse niya or yung mga dating tito dances niya. He's also a commercial model and syempre Chinoy din siya. Please welcome Kevin T. Hello, Kevin. Hello, hi Ansys. How are you feeling I'm very excited. Ganito pala yung podcast, no? Like, daming tao behind the cameras. Yeah. Ako actually medyo may konting takot kasi kung hindi alam ng mga tao na introvert talaga ako in real life. And comedian ako outside of my real life, pero seryoso talaga akong tao. No? Really? May ganun ka ba? Kasi alam ko, nabanggit mo sa akin, parang introvert ka rin medyo. May ganung pressure ba na kailangan mo mag-perform? Yeah, maybe a little bit. I wouldn't say perform, pero since we're behind the cameras, diba, mas maganda kung may energy kang idadala on screen. It's not necessarily a performance, but it's more of, syempre, gusto mo matawagan ng pansin yung mga sinasabi mo, mas maraming manunod sa'yo if you're much more confident than on screen. So, that's what I'm thinking. I wouldn't really think na introvert ka based on your videos. Oo nga. Yun nga, marami nagugulat na parang, sobrang iba mo in person. Kaya may konting pressure, to be honest. May konting pressure na parang kailangan ko lagi mag-perform outside or parang pagkatapos ko mag-shoot or mag-perform on stage. I first met you sa NOR event, di ba? And feeling ko, tapos magka-table tayo nun, feeling ko kaya mas naging, na-draw ako sa energy mo. Dahil feeling ko parang pareho nga tayong mas introverted in nature versus the other content creators na kasama natin nun. Yeah, I'd say, content creator-wise, kasi maraming mas malaki, mas mataas yung energy. Tayo yung medyo same level, I guess. Yeah. Ano yung, as an introvert, ano yung, parang tingin mo ba hindrance siya sa pagiging content creator or tingin mo superpower siya as a content creator? That's a good question. Honestly, I feel like medyo hindrance siya kung introvert ka eh. Kasi ang dami pang, kunyari, mas gusto mong maging, yung parang wala kang pake pagka on-screen ka or with anybody. Pero pagka introvert, you tend to think things eh. Mas na overthinker ka, diba? Totoo. So, nalilimit yung pwede mong gawin eh. So, I'd say it's a little bit of a disadvantage. Pero, ano naman yan eh. It comes with practice eh. So, totoo lang. I've read on most books, yung mga sumisikat talaga. Yung mga mas naging successful leaders, mga mas sumisikat online, they're all extroverts eh. Yeah. So, we gotta find something na magpapa-push sa'yo na maintain mo yung ganyang type of energy. Sorry, natawa lang ako kasi parang as an introvert, parang dumiretso ako kaagad sa parang big topic. Feeling ko yun yung weakness ko as an introvert. Di ako marunong mag-small talk masyado. Small talk muna tayo. Pero okay lang, since dito na rin naman tayo, ako feeling ko yung advantage naman ng pagiging introvert is mas observant ako. And nagagamit ko yun sa comedy ko. Na parang as an introvert, mas nakakapag-observe ako. Tapos nagagamit ko siya sa mga skits ko, sa material ko sa stand-up. So, and mas kampante na ako ngayon sa pagiging introvert ko. Dati kasi sobrang insecure ako, natahimik ako. Parang, pinapressure. Alam mo yun, pag sinasabi sa'yo ng mga tao, parang, uy, Ansys, magsalita ka naman, lalo akong tumatahimik. May ganun ka rin ba? Yeah, of course. Pero, going back, since you're a stand-up, diba? Sino mga parang comedians that you look up to? Dito sa Philippines, syempre pwede Cool dito Pals. or abroad. Like Cool Pals, GB, yung mga parang established comedians, yung mga forefathers of comedy dito sa stand-up comedy dito sa Philippines. So Cool Pals, Red Oliero, Victor, Anastasio. So yun. Pero sila, di ko alam, very, on stage, off stage, nakakatawa sila eh. Like, nakakatawa sila. Tapos, yung energy nila, very extroverted talaga. And kung
kung makakasama mo ako sa green room in a comedy show, ako yung tahimik. Ako yung hindi masyado nagsasalita. Nakikinig lang ako sa mga usapan nila. So minsan may pressure na po or may insecurity na dapat nakakatawa rin ako off stage. Hindi naman. Do you get your audience involved? Sa improv. So I also do improv kasi. So stand-up and improv. Sa improv yung maraming like audience involved. Oh. Yeah. Nakwento mo rin to sa akin nung NOR event na pangarap mong maging actor or isa yun sa mga dreams mo nun, di ba? Narinig ko rin to sa isang interview mo before na I think since college or since bata, like that was your dream, maging actor. Actually, until now, yun pa rin dream ko, hindi pa nangyayari. Nag-ano ka, di ba? Nag-musical camp ka nung When bata I was ka. 12 years old. Nag-trumpets play shop ako. And then yung may nakatawang story dun eh. Because I was 12 at the time. At 12 years old, yung oldest sa group. Okay. So most of them were 8 to 12. So ang layo ng height ko sa kanila. And then since you're the oldest, ikaw yung bad guy sa show. Si Captain Hook. Yeah, so I played Captain Hook, which was pretty fun naman. And then yung after kasi ng trumpets, what will happen, parang magiging Nickelodeon sa mga commercials nila. I didn't make it. So parang audition yung trumpets workshop. Hindi ko alam kung audition eh, pero I had 2 classmates na nandun. And then one summer nakita ko na sa Nickelodeon sila. I was like, oh, galing ah. And then they were Peter Pan and Wendy rin, which were yung leading characters. So I guess rin siya, parang hindi namin alam na audition, pero that's what happened eh. Yeah. It's a musical. So No. Or no, like ano lang parang siya? acting lang. Or Or maybe it was, I forgot na. I was 12 at the time. Pero I definitely did not sing. Okay. Or What was that your first workshop ever? yeah, I guess. Actually, ang saya nga mag-work. Nung high school, ganun din. Parang pumunta naman yung, nakalimutan ko kung anong company. Pero sila yung pumunta sa St. Jude. Tapos yun yung parang first ever musical workshop ko we did once on this island. Tapos ako rin yung, well, hindi naman ako yung kontrabida nun. Pero ako yung love interest nung bida. Tapos yun may singing involved. Tapos I think after nung workshop na yun, mas na-in love ako sa performing at sa acting. Yeah. Performing's always nice. Yeah. The reason na gusto ko maging actor before was because kala Leo, kala Tom Cruise. Talagang I was magnetized. And then movie buff din ako. Mahilig talaga ako manood na movies. Ano yung mga favorite movies? Yung favorite ko? I guess number 1. Ma-comedy ako eh. Yun, yung mga White Chicks. Gusto ko yun. 21 Jump Street. Pag medyo seryoso, syempre Godfather's there. And yung mga nakayak naman, Pursuit of Happiness. Kulang pa ako isa. Siguro comedy ulit. Nacho Libre. I love films pero mas TV ako. Really? Like mas nanonood ako ng series. Hindi ko lang kung bakit. Parang gusto ko yung nakikita yung character development through multiple seasons. Pero because of TV, I think same with you, because of film, mahilig ako sa TV, mahilig ako sa film. Parang pinangarap ko talaga before na okay, gusto kong maging actor or gusto kong nandun sa industry na yun. Yeah, sa entertainment. Right? Aside from the trumpets workshop, meron ka pa bang ibang workshop na inattendan? Yung pinaka, I guess, workshop na continuously ko na-attendan, mga commercial workshops. Kasi when you get approved in a commercial, ay may audition process pa yan, diba? And then once you get approved, kung nakuha ka na, meron din parang ganito with the director. Parang may mga cameras muna, tapos mag-rehearse kayo. And then the following day, yung totoong shoot na with much more cameras. So yun, but yung workshop na yun, it's not really, parang, I'd say, parang 1 hour boot camp lang. Okay. Hindi naman yung... Paano kumain ng masarap? Yeah, paano kumain ng masarap, paano maging happy, paano mag-acting din na gutom ka, masakit tiyan mo, depending on the commercial eh. As a Chinoy, nabanggit mo ba sa parents mo yung dream mo na gusto ko maging artista, papa, mama? No, I never. Hindi. Pero nung nag-workshop ka, like, na-feel ba nila or... I don't think na-feel nila nun. Kasi at the time, nung nag-workshop ako, naisip ko parang summer activity lang eh. Kasi yung parents ko, they were so grabe investment nila sa amin as kids. So we tried everything nung bata kami. So, I had one summer na sa morning, magba-badminton ako. Lunchtime, magba-basketball ako.
Then afternoon, magsuswimming ako. And then next day, mag-acting ako. Tapos next day, papagitar ako. So, mahilig magganon yung Parents mo. parents ko sa amin. So, until mahanap mo yung kung saan ka nag-excel talaga. What happened was, hindi ako masyadong excel sa acting or anywhere else. Pero sa swimming ako medyo nag-excel. Yeah. And then yun yung parang sineryoso ko na until I finished college. Because varsity ka. Yeah. Tama, nung college. Yeah. That's also something we have in common. Varsity ako nung swimming, nung high school. Okay. Nung high school. Baka naglaban tayo. No? Pero hindi ako nag-varsity nung college. Nag-varsity ka ba nung high school? High school din, no? Nakakalaban namin St. Jude. St. Jude. Pero ano ako, like nasa team B ako. Hindi ako sobrang bilis. Because hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Like, tinatamad ako. Kailangan mo magising ng 5 a.m. Yeah. To train. Sobrang aga. Also, hindi rin sobrang, actually hindi ko alam. Parang, gano'n kayo kadalas mag-train nun? Pagka school day, once a day. Pagka summer, yun, twice a day kami. We'd train in the morning. Ayan. Tapos rest throughout the day. Tapos mga bandang 5 p.m. swim ulit. Kaya feeling ko hindi ako naging mabilis. Kasi yung training namin nun parang once or twice a week lang. Ganun. Hindi siya everyday. Yeah. Hindi ko alam. Siguro pag team A ka, baka everyday. Pero at least ako, marami akong mga lessons na learn sa swimming Because swimming is a sport. Team sport naman siya. Pero parang individual pa rin yung feeling. Because when you're racing, ikaw lang yung nakasalalay sa'yo Except pag mga relays, diba? Yeah. And then swimming kasi is a sport na although magkakasama kayo nagtitraining, hindi kayo nakakapag-usap kasi nasa tubig kayo Diba? You'd get to talk to them after na ng whole training So yun, you'd get to matututo yung mind mong masanay sa may hirap na stuff. Kasi nagsuswimming, nahihirapan ka na huminga, tapos magmamadali ka pa, tapos nag-underwater ka pa. Yeah. And then you have to be mindful din sa mga katabi mo, kung silang banggain. Actually, totoo nga yun. I love swimming. Hanggang ngayon. Pero ngayon mga once a week na lang mag-swim Naka-class pass ako I'm trying to get back into it. Parang, lalo ngayon, uso ngayon yung mga open. Na-try mo na ba yung mga open swimming? Yeah, open races? water. Open water. Na-try mo na yun. Ngayon, na-enjoy ko ulit siya. Pero the last time na nag-train ako for swimming, yung recently lang, medyo na-trigger yung mga... naalala ko kasi nung high school, like, sobrang pagod ako after every training. Sa swimming ko lang naranasan yung buong katawan mo umiinit. Yeah. Kasi like pinapawisan ka pero underwater. Pero so yung buong katawan mo sobrang init, sobrang pagod mo na pero hindi ka pwedeng tumigil kasi kailangan mong i-reach yung finish yung kailangan mo i-touch yung wall diba? Hirap. Pero same sa akin yung parents ko pinag-piano lessons ako. I think pinag-drawing lessons din ako. Tapos siguro yung hindi ginawa sa akin is kumon. Hindi ako napag-kumon. Ang dami mga lessons. Nakita ba nila na nag-thrive ka sa acting? And-encourage ka ba nila to, sige anak, i-pursue mo yan? The thing about my parents, they're very supportive Kahit ano talaga supportive sila. Kahit hindi ako magaling, they'll be like, oh, galing mo galing ka. Although I know sometimes naglalay na lang sila. Pero ganun talaga sila. That's why I sobrang na-appreciate ko sila all my life And then, kaya rin nagbabasketball. I was actually the worst basketball player nung summer camp na yun. Pero parang yung dad ko, pinipili pa, galing mo, laro. Ipasok mo sa game yung anak ko. Kasi never ako pinapasok Ayun, parang pinipilit niya yung coach, pasok mo sa Kev. Tapos niya na ako, Pag papasok ako, wala rin akong magawa. Magta-turnover ako, gano'n. Pero yeah, yun yung basketball. Yun yung na-appreciate ko sa parents ko. No matter what I did, they were so supportive. Until kaya nag-work ako until ngayon, na nagko-content ako. They really didn't mind kung ano man ginagawa ko, basta masaya ako. Your dad is Chinese, your mom is Filipina. Kahit na Chinese yung dad mo, hindi siya yung parang typical Chinese dad na okay, kailangan mong, ito yung mga kailangan mong gawin, kailangan mag-business, kailangan mag-doktor. No. So, very supportive kahit sa mga interest kahit mo. Anong yung siguro parang kulang sa dad ko na nangyari. Rest in peace to my dad. Siya, so sobrang supportive niya. Parang lahat ng gagawin ko tama So parang I didn't know kung saan ako pupunta talaga. So parang pagka sabihin ko gusto ko mag-swimming. Sige, swimming ka. Gusto ko mag-acting. Sige, mag-acting ka. Gusto ko mag-sales job na pala. O sige, mag-sales job ka.
gusto ko mag-finance. Sige, mag-finance. So parang yes man siya eh. Yeah. Which I truly appreciated. Kasi never gonna feel na parang hindi mo kaya gawin yan, hindi ako ginaganon eh. It was always so supportive. Galing. Yung mom ko siguro yung parang nagbe-bring me down to earth a little bit. Pero supportive din siya eh. Yeah. Parang sasabihin niya lang, maybe mangyari to, ganyan. Pero tuloy mo pa rin, gano'n. Yeah. So, yeah. Galing. Thankful ako sa kanila. Do you think may difference yon, them being supportive to like where you are now? Yeah, sobra. From a young age pa lang, pagka gano'n na yung support sa'yo, parang feeling mo, wala kang nagawang thing na hindi ka mag-excel at eh. I think because they were so supportive when I was younger, parang na-ingrain in myself na parang kahit anong gawin ko, may confidence akong maging magaling doon. Because bata pa lang, binibigyan na nila ako ng kumpiyansa doon eh. I love my parents. Pero yun din yung naisip ko dati na parang siguro kung extra supportive sila sa akin nung bata ako, baka mas maaga kong na-discover yung parang, magaling pala ako sa comedy, magaling ako sa performing, ganon. Sumasayaw ako nung high school, college, tapos yung nagte-theater. Pero yung madalas nilang sabihin sa akin is, okay, pagkatapos niyang performance na yan, pagkatapos niyang workshop na yan, tama na-try mo na. So tama na. Oh, no. yeah. My parents never did that. Saan ka nag-college? Ateneo. So, anong name ng dance club ng Ateneo? CADS, Company of CADS. Ateneo Dancers. Kami Lasal eh. Tawag doon LSDC. Sumasayaw ka ba? No. Sa TikTok lang. I mean sa TikTok. Sige, pag-usapan natin yun. Parang since doon ka, yun yung mga first videos na parang I'd medyo say, nag-viral, no? Yung mga tito dances mo. I'd say that's where I kind of made a name for myself nung early days on TikTok. So the reason sumasayaw ako on TikTok, ano yun eh, kasi pandemic, di ba? So work from home tayo. Walang chance lumabas. So during my work breaks, sasayaw ako. Then may memorizein ko yan. Like, it'll take me 2 hours to memorize yung mga 15-second dances na yan. And then, pagka-memorize ko na, sige, lagay ko ng phone ko, sayawin ko na. It was, parang pampatanggal stress siya talaga when I was doing it. Kasi parang, di ka lalabas. Wala ang gagawin. Ayoko namang it was a form of parang therapy din eh. Gets. Kasi ma-stress eating ako eh. So, instead na kakain ako, magsasayaw na ako. At least physical. So yun, 2 hours mawala sa'yo. Then by the time natapos ng 2 hours, gabi na nun eh. And then, may memorizing ko lang yung mga dance steps. And then, I usually shoot it in the morning. Yeah. Para right before work, sayo muna ako para As in yung ba yung, so you started pandemic, yun yung mga first videos mo? You were dancing? No. Yung mga first videos ko na, yung mga CrossFit videos, pinopost ko rin dun eh. Okay. And then I posted videos na, well, medyo nakaraming videos na rin ako before the dance eh. I posted mga biking videos, yung nag-aaral ako mag-bike. So, nadapa-dapa ako, sinama ko doon. Cooking videos na after I cooked, sunog na yung pagkain. Pinost ko lang yun. Pero yun the TikTok dances is what really catapulted yung social media career ko eh. Yeah. So I'm very thankful sa mga renegade na yan, sa mga throw it back. I think doon ako nag-start sa TikTok, sa sayaw-sayaw din. Oh, kasi pandemic din, sayaw-sayaw. Pero nag-stop ako after pandemic eh. Pero kasi yun wala kang nga magawa eh. Tapos it's a form of exercise din, yung mga sayaw-sayaw. You branded yourself as yung tito sa TikTok nun. Why do you think pumatok yun? And parang ngayon, uso kasi ako, I do my auntie character. Tapos ang dami ring mga tito-tita characters online. What the audience saw there, kasi hindi man ako magaling talaga sumayaw eh. Parang pinipilit ko. But I can guarantee na memorize ko yung steps talaga. So kaya kong memorize ko yung from head to toe kung anong steps yung gagawin. Yung execution lang yung hindi ganun kaganda tingnan eh. Kasi hindi ako maybe as flexible or as ma-rhythm sa mga dancers. So I think the reason the audience liked it is because you were trying. Yes. Diba? Siyempre mahilig yung mga tao sa mga underdog eh. Pag nakikita nila, parang pinipilit niya talaga sumayaw, no? Parang school project yung ginagawa na ito. Parang feeling niya, ginigradean siya. So I guess that's what resonated with the audience. And then, naglalagay rin kasi ako ng mga caption dun eh, na sinasabi ko, nahirapan ako aralin to. It took me 3 hours, gano'n. It took me 2 hours, 3 hours, gano'n. And then, nakarelate din naman yung mga tao. Because parang it's authentic eh, no? It's authentic. People are seeing you na, you're trying hard. Yeah. And parang you're embracing yung, okay, medyo cringe pero whatever. Sasayaw ako kahit na. Pero ito, may sabihin ako. I never saw myself as cringe. Eh. Okay.
Parang isip ko, okay na to ah. Parang, Ah. ano naman, life ko to. Parang cellphone ko naman to. Ako naman nag-upload. Yun, I never really saw anything cringe sa Okay. ginagawa ko. Maybe from the outside, like, may mga friends ako, sinesend nila sa group chat yung mga videos ko, tapos tawanan nila. Pero, for me, friends ko pa rin naman sila, no matter what eh. Parang, yeah, joke lang tayo. And I think, baka yan din yung baon mo from like having supportive parents eh. Kasi Maybe, yung dad mo kahit na hindi ka magaling mag-basketball, sige, ipasok mo yan, di ba? Yeah. Ganun. So parang dun mo nakuha rin You know siguro. what, di ko naisip. Yeah. May din pala yung link doon. Oo nga. So shout out to supportive parents. Yeah. Yeah, kasi, well, yung maganda rin ngayon na kahit na marami rin tao na nag-embrace ng cringe. Di ba? May mga sayings ngayon na parang embrace the cringe. Yeah. Okay lang kung cringe ka. And totoo yun. Parang kahit na minsan nakakaya sa labas yung ginagawa natin, it's what's authentic eh. And yun yung tutulong talaga sa'yo. Yeah. And I think cringe lang siya kung isipin mo cringe ka eh. True. Kasi kung yari ako, every time nagpo-post ng video, parang inisip ko, galing ko dito ah. Parang nakakatawa to. I never really have any doubts. Although, sometimes hindi magpa-perform well. Pero in my head, in my heart, parang ginalingan ko yan. Maganda yan. Tinitingnan mo pa ba yung mga stats mo ngayon sa content? Like, kunyari, Yeah, kung may of mga course. videos na that doesn't do well, or ano yung process mo when it comes to content creation now? Kasi I noticed, nag-evolve din yung content mo from Tito Dancing, tapos ngayon nagsiskits ka sa car, tapos recently nagpamigay ka ng mga damit, gano'n. So, can you talk about that? Yung evolution ng content mo, tsaka yung process mo. So actually, yung process ko sa videos parang walang process eh. Whatever is on my mind, whatever I'm feeling, ginagawan ko ng video eh. So yun nga, nag-start muna ang mga dance. Kasi uso naman talaga yung mga dances. And then, TikTok was so young at the time na dances lang talaga yung laman ng app na yun eh. Then eventually, when I went on to skits, kasi mahilig din ako, doon ko nilabas yung parang acting dreams ko. Because I've always wanted to be on TV and movies. So gumagawa ng mga skits. And then, ngayon, as I'm getting a little bit older, diba, doon ko na-realize mo parang may platform ka to help other people din. Kaya yun, ginawa ko yun, namigay ako ng mga damit. And, ano siya eh, parang it's a way of giving back sa mga nanonood din sa'yo eh. And then, hopefully, an inspiration din na gayahin din ng mga ibang creators na mamigay ng stuff or whatever. Which kind of worked din eh, kasi I had a few friends who did it also. Talaga na inspired by Kevin T. Okay. Galing. Thank you. Galing. Let's keep up the good work. Yeah. So yung process mo is no process. Like kung ano na yung maisip mo for... Hindi naman kung ano maisip. Kung ano yung nangyayari in my life. Kasi parang pagka... The way I see it, pag pinaplan ko yung videos, hindi siya totoo eh. Gets. Kasi parang gusto ko whatever's... Kung ano nasa feelings ko talaga. Like ngayon, feel ko man gumawa ng nakatawang video. Tomorrow, feel kong magbigay ng damit. Ano siya, hindi ko pinaplan. It's more of, it just happens eh. Kasi in a day, di ba, ang dami natin iniisip eh. Di ba? So, I don't wanna limit myself na, kunyari, ito lang yung gagawin. Kasi parang, kunyari, good mood ka sa umaga, di ba, pag-ising mo. By lunchtime, biglang bad mood ka. It happens, di ba? Yeah. So, ganun din yung tingin ko sa life ko. So, pagka may mga good things na nangyari, I'll post good stuff about it. Pag may mga bad things, sasabihin ko rin na parang bad trip ako ngayon. Yes. So mas documenting your life. Are you Yeah, a little posting? How often are you posting? Siguro once a week. Once a week na lang. Ganun. Once a week na. Pero I still see your content parang a lot of Or maybe twice a week. Yun nga, hindi ko kasi pinaplan eh. Gets it. Which might be a wrong move din pala, no? Kasi parang hinahayaan ko lang. I guess different. Kasi ako, hindi naman sa pinaplan ko, pero I try to post every day. Tapos, kasi mas skits ako eh. So, mas kaya ko siyang iplano. Parang every week, okay, feeling ko ito yung mga gusto kong i-post this day. Tapos isa-script ko siya. So I think yun yung medyo difference din. May mga skits ka rin, pero sa akin kasi mostly skits. So parang nakaplano na talaga siya. Paano yung writing process mo sa skits mo? Sinusulat ko siya sa umaga. So may idea na ako, sinusulat ko siya sa umaga. Tapos i-shoot ko siya sa hapon. Same day? Oo, tapos Galing. i-edit ko. Tapos i-post ko sa
sa gabi? Actually, hindi mawala yung dream na. I've always wanted to be an actor. Although nagka-movie na ako isa I played the doctor. I had 3 lines. Anong movie to? Yung kay Alden, ang pangalan? 5 Breakups and a Romance. So, I had 30 seconds there. Tapos, natawa ako doon kasi nandun yung name ko sa credit sa pinakababa. Parang Dr. Kevin T. And then, yung TF na nakuha ko doon, ginamit ko rin sa friends ko. Nilibre ko lahat ng mga friends and family ko. Nilibre ko yung ticket. So, wala akong kinita doon sa... kasi kinuha ko yung buong row. Ano yung process mo doon sa portraying a doctor? Well, medyo madali lang kasi 3 lines nga lang Parang binibigyan ko ng reseta yung dad ni Julia Montes dun sa movie. Parang sasabi ko, Tito, ingat-ingat na po tayo. Matanda na tayo. So, wag na masyadong uminom. Parang ganun yung line ko. And then, when I was watching this movie, nakakatawa Kasi, I think 1 hour, close to 2 hours yun. And then, throughout the whole movie, wala pa ako. Yung nilibre ko yung, diba? Kumuha isang row. So, kinakabahan ako kasi parang, wala pa rin ako dito Alam mo, yan yung fear ko sa pag nakas ka sa movie, tapos makakat ka. Yeah. Pero hindi ka naman nakat. Hindi naman nakat. So, pero sa pinaka last part talaga ako nilagay Tapos biglang lumabas na ako, yes, nandiyan na ako. Ginagalag ko na yung mga tao. Tapos lumabas may mga pulakpak. Nakakatawa. So yun, inubos ko TF ko, tapos kumuha ako ng isang row. That was fun though. Yeah. Parang I wouldn't exchange it for anything else. Yeah. Tapos, pero ngayon mas active ka sa commercial acting and modeling. Yeah. I'm still, yun, I think dun din ako nag-start kasi pre-TikTok, nagka-commercial na ako Okay. And yung maganda sa commercials kasi, the way I got discovered, nag-commute ako from school Tapos may agent na kumausap sa akin. At first parang, ano ba ito? Nakakatakot Ba't kinakausap ako na ito? Bigyan ng calling card. Tapos okay. Tapos pagpunta ko, ano ka rin kasi, parang at the time, bata ka, parang you weren't sure, diba? Pero I took the risk para pumunta lang ako. And then legit naman, agency sila. And then I did pinicture nila ako. And then sinesend na nila yung profile ko to casters. Yeah. And then it took me, when I first applied for commercials, it was 2016. So it took me 2 years to get my first commercial. So 2018. Siguro naka 100 auditions ako before I had my first commercial. Pero I never want to give up Parang kahit pinapauwi ako ng mga casters. Kasi some commercials, di ba, parang mag-audition kayo. Pagka hindi ka nakuha, uwi ka. Di ba? So I kept going to those things kahit na-reject ako. And then, nung nakuha ko yung first commercial ko, I was like, wow, ito na yun. Ikaw connect ko to dun sa parang sa having having supportive parents, parang kahit na ilang beses ka ma-reject, okay lang kasi parang parang hindi nawawala yung tiwala mo sa sarili mo. Pwede mo ba kami bigyan ng parang sample ng ano ba yung sinesend mo sa VTR yung mga yes acting? Kasi na-try ko yung yes acting before, yung parang kailangan mo mag-say ng yes in different emotions. Yeah. Yun na ba yun? So, yung specialty ko sa mga commercials, mas natanggap ako pagka mga food commercials Kasi magaling ako mag-portray na nasarapan ako sa food na kinakain ko. For example, pag may food, you have to... I got this from one of the directors in sa commercials. Yung first thing na gagawin is titingnan mo yung food. So, all 5 senses. Look, the smell, tapos gaganon. And then, pagka kunyari, kakain ka or inom ka, dapat mga big eyes, yung parang, sarap na ito. Diba? So, it looks like... Believable. Diba? So, parang muscle na siya for me So, that's why I always got approved sa mga commercials na food. Ayun, sa Nor. Kaya nakuha din ako sa Nor. Because, although masarap naman talaga yung mga food. Pero, you have to really show it Naka-help din yung commercial experience ko sa content creation Because nakikita mo yung style ng yung mga professionals talaga, yung mga directors na nag-aral talaga ng film. Nakita mo yung style nila, yung shooting. Tapos sinesend nila yung mga, kunyari yung boards. So na-apply ko yun into my videos Kasi parang, I've been doing commercials since 2018 So parang lahat ng mga na-learn ko doon, in-apply ko sa video creation ko. May template, may camera angles, may sound check, gano'n. Na-aral ko siya to sa kaka-commercial ko. Galing. Meron akong gustong gawing segment
gusto ko lang malaman kung how Chinoy are you? Hindi ka mababa score. Okay. May mga questions ako sa yes or no or parang quick answers. First, may Great Wall ka ba? Wala. Wala. As in at all. Hindi I pinilit don't sa'yo think ng so. Kasi yung dad ko pure Chinese, mom ko pure Pinay. sa bagay. Diba? So parang, That's true. paano ako magka-Great Wall? Kayo nga, sinira niyo yung wall. That's very true. Shout out to parents na sinisira yung wall. May hardware ba kayo? Wala rin. Wala. Hindi nga kayo Chinoy. Okay. Kaya feeling ko mababa score ko dito eh. From 1 to 5, 5 yung highest, how would you rate your Hokkien proficiency? 1. Nag-Hokkien ba kayo sa bahay? Or Well, nag-Chinese? si Papa, kakausapin ako ng Fukien. Pero magsasagot ako in Tagalog. In Tagalog. Mm. Okay. How about sa grandparents? May ganun din? Ay, hindi. Both grandparents, both sides, hindi ko naabutan. Okay. I was 1 when they... Okay. May naabutan pala ako isa. 1-year-old ako. Yung lola ko sa mom side. Yung sa dad side, wala eh. Wala akong naabutan. Okay. So 1. So ngayon, totally... May alam kang Hokkien words, lines. Oh. Yeah. Like- marami. Sige, 2 na lang siguro yung score ko. So For example? maybe I could understand naman a little bit. Okay. Hocha, bokway. Hot. Baba score ko dito. Ako rin. I can understand better than speak it. Okay. Pero di ba St. Jude magaling mag-Chinese? Yun nga yung No? stereotype. Pero marami sa batchmates ko magaling mag-Chinese. Yeah. Oh. Although wala lang akong practice. Kuna ako sa practice. So, ayun. Pero ganun din. Pag kinakausap ako ng parents ko or ng ama ko ng Chinese, actually sa ama ko, kailangan ko mag-Chinese. Pero pag parents ko, Tagalog din yung reply ko. Yeah. If I could go back in time, sana hindi ako ganun sa dad ko. Sana pag Chinese niya ako, Chinese din ako back. But, Yun din nga Yun yung yung inisip ko kulang. ngayon eh. Parang, ang laking missed opportunity na hindi ako fluent in Chinese ngayon. Especially, kunyari, sa hosting. Ang dami naghahanap ng magko-host ng kasal nila na dapat fluent ka in Chinese. Tas, ayun. parang may premium Yeah. sa bayad yun. Understandable naman. Dapat lang kasi dalawang language yung sinasalita nila eh. Okay. Eto, alam ko na yung sagot dito, pero pinilit ka ba mag-doctor or mag-lawyer? No. Hindi. Yes. Ano yung go-to Chinese restaurant mo? Yung favorite ng dad ko eh, Hapchan. That's the Hapchan. best. So I guess, yeah. I would rate that siguro mga 2 out of 5 na, diba, na Chinese. Okay. Nagsa-celebrate ba kayo ng Chinese New Year? Yeah. Talaga? Hanggang ngayon? Pero ano na, hindi naman like paputok level or whatever. Pero we'd still remember na Chinese pa rin kami. So we'd go out to eat. Ganun. To eat, yeah. Yeah. Okay. Okay. And naniniwala ka ba sa Ghost Month? No. No. Okay. No. Ano siya eh, parang ever since I read this book, yung The Power of Your Subconscious Mind, parang sinasabi nila na yung mga superstition na ganyan, parang weakness yan eh. Kasi nilalagyan mo ng meaning eh, pero dapat man talaga wala eh. Okay. So ever since nabasa ko, hindi ko nga rin alam na weakness yung superstition eh. Okay. Kasi growing up, superstitious din ako eh. Kuyari, Ano ulit, bakit daw ulit weakness ang weakness. Kasi superstition? parang hinahayaan mo na, kuyari, sinabi, ghost month, magiging masama yung business mo, for example. Eh di nilalagyan mo ng meaning, which hindi naman siya dapat totoo Gets. in your head. Okay. And then, superstition na, before kasi may superstition ako na, kuyari, suot ko tong damit na to. Susuotin ko to sa mga interview, whatever. Eh what if nasa labahan? Eh di, pagka mag-interview ka, hindi mo suot yung lucky shirt mo. Yeah. Baka biglang mag-fumble ka pa or whatever. So, yun. Understood. Yeah. I guess yung may power din yung superstition kunyari for using that example, yung lucky shirt. Pag suot mo naman siya, parang may extra level may of extra. confidence ka. Pero I understand yung parang, okay, paano kung nasa labahan siya? Or yun, nawala. Tapos, Parang biglang, you have to rely on. So, yun, tinanggal ko na yung superstition in my vocabulary. Okay. So parang helpful yung superstitions pero hindi ka dapat nagre-rely on that. Kung meron kang
question or factor? Kunyari magdadagdag ka ng question dito, parang how Chinoy are you na factor or na question to gauge if someone is Chinoy enough. Ano yun? Business-minded ka ba? Ganun. Ikaw, business-minded ka ba? I want to be. Yun yung parang never pa ako nakapag-step foot sa business world. Although, I think content creation in its own way is parang business mo siya eh. Parang creative entrepreneur ka eh. Pero True. yung product mo kasi is yung sarili Yourself, mo, yung videos mo. And then, entrepreneur ka in a way na binibenta mo nga sarili mo. Tapos, ikaw mag-negotiate sa mga brands. Ikaw rin mag-aalaga ng relationship mo sa brands. So, I think that's a negotiating skill din. Yeah. So, I guess medyo business-minded din pala. I agree. Parang content creation is wala lang business. tayong Parang gamit ikaw talaga. yung brand mo, sarili mong brand. Yeah. Although, kung magbe-business ka, merong, like, outside of content creation, meron ka bang Yun. naisip? Isa pang dream ko, gusto ko magtayo ng hotel eh. Hotel? Yeah. Okay. Some place Bakit hotel? Kasi tuwing nag-hotel ako, parang, if I'm on vacation, yung hotel yung highlight ng trip para sa akin kasi parang ganda, tapos alaga-alaga ka. Yeah. You get to rest well. Tapos magulo room mo, di ba? Kaya pag alis mo ng room, magulo. Pagbalik mo, malinis na. I want to do something like that. Actually. Kaya nga ngayon, naniniwala ako na pag nagtitrip, pag nagva-vacation ako, dati mas nag-Airbnb ako versus hotel. Ngayon parang same price na lang sila eh. Tapos, yun nga. Tapos may housekeeping, may reception. So yes, hotel. Yeah, yun yung ko. Ako yung other dream ko aside from acting. Yung other dream ko rin naman is magtayo ng parang cafe / performance space for like comedy, gano'n. So mas doable yata yun sa'yo eh. Kasi hotel, paano mo gagawin yung hotel? Saan? Meron ka bang location in No, mind sa wala hotel? pa. Dream lang naman eh. Hotel. Nung pandemic, you started content. Pero you also joined Mr. and Miss Chinatown. Yeah. Tama. Pandemic to, no? Yes. Paano nangyari yun? Like, via Zoom ba yung pageant? Yes, via Zoom. So, first thing na ginawa, nag-audition. It was via Zoom din. And then, yung mga challenges, instead na, pag nagpa-pageant, diba, puro mga walks, puro mga Q&A. Yung Q&A, it was done online. Pero instead of doing the walks, TikTok yung naging challenge eh. Which I had the advantage na. Kasi marunong na mag-video edit eh. And then you won first runner-up. Yeah, nag-first runner-up ako doon. Bakit mo naisipan sumali sa Mr. and Miss Chinatown? Wala lang. I thought it was an experience din na dapat gawin. Something different lang eh. Kasi nung pandemic, wala rin tayong ginagawa eh. So when Chinatown came and sent their casting call, sumama na ako. Ano yung, what did you take away from it? Kasi kanina, marami kang natutunan from commercials, tapos nadadala mo sa content. Sa pageant naman, ano yung parang biggest takeaway mo? Takeaway ko dun. So what I really learned there was how to, be more confident eh. Kasi ito, sa before, parang sarili-sarili lang. Ito kasi parang competition eh. So it taught me to, hindi naman compare yourself to others, pero to at least observe kung kamusta yung competition. Yeah. Diba? So na-apply ko yung confidence ko doon. Nagkaroon ako ng a little bit of competitive, basta mas naging competitive ako eh. Kasi growing up talaga hindi ako competitive. I was like, okay lang, whatever. And then when I was there, then nung nakita ko na may chance nga manalo, so talagang lumabas yung competitive juices ko. So I think yun yung na-learn ko sa Chinatown. Parang kailangan nga ng konting competitiveness in this industry. No? Kasi ang dami mo ring kasi sa totoo lang magkakamukha kayo lahat eh. Parang, pag peg mo, I'm sure maraming katulad mo. Sa peg ko, maraming katulad ko. Yeah. Anywhere. So, it all boils down to how will you become different or kung sino yung parang patagalang hindi mag-give up din eh. Diba? Sometimes you keep trying, tapos yung mga kasama mo, unti-unti nang, sige, alis na ako, ganun, kasi hindi na ako kuha. And then biglang ikaw yung may bibigyan ng chance. So I guess, never give up. I guess kasi so. Baka yung iba mag-give up. And yun na yung chance. So, how do you differentiate yourself from your competitors? I guess,
mas masipag ako, I feel You know, I worked 3 jobs before. Especially nung 20s ko. So I had yung corporate job ko. Okay. And I was doing commercials. And then I was also a financial advisor. So, ayun, yung corporate job, yun yung whole day talaga, di ba? So what I did during lunchtime, pagka may mga casting calls, so naka-corporate attire ako. So sa kotse may parang casual attire ako So bibisa ako kotse, pupunta ako sa shoot, ay sa audition. I'll do the audition, tapos babalik ako sa office, tapos work. And then after 5 p.m., magbebenta na ako ng mga insurance policies. So I guess yun yung I think that's what makes me different Yung parang grit okay. Dami kong pinagdaanan nun Kasi at the time, siya although I had very supportive parents, nagkaroon ng time na yung dad ko nawala na work, kasi mom ko housewife. So I had to do that, yung 3 jobs na yun, para masustain yung life namin. And then, through those jobs, napa-work ko sarili ko, nakabayaran ko yung tuition ng shobe ko, and then, nakakain kami. Galing. Hindi ka naman napagod or na-burnout? Yeah, napagod ako. Definitely. Pero, siya gusto ko rin kasi pero I didn't like my day job nun Pero I mean, who like their day job? Pero I like yung ginagawa ko in between. Gusto ko masama ako sa commercial. Tapos gusto ko rin maging salesman. So, grind talaga is what I did. Tapos, yung mga lessons na learn ko doon, yun Kaya rin hindi ako nag-give up Kasi parang dami ko ng rejections na nakuha dyan And then, parang hintayin mo lang talaga yung turn mo Kasi in commercials, you get rejected all the time. In sales, you get rejected all the time din. So parang sanay na ako sa ganyan Sanay na ako sa pain. Let's talk about your school experience, your high school. Sa St. Peter ka high school, Ano yung, did you enjoy your high school experience sa St. Peter? Actually, sakto lang. I only had 3 friends 2 friends lang pala. 3 lang kami sa barkada namin. Actually, wala akong masyadong kilala from St. Peter. So, meron bang, ano yung ikagugulat? Parang any surprising fact about St. Peter, about studying in St. Peter? Well, sa batch namin, we were only 83 students. Na nag-graduate? Yeah. Or per batch. Okay. 83 students per batch. Which I think it's a pretty small population. Or hindi ba? I think so. Kasi kami nag-graduate kami mga 200 plus sa St. Jude. Yeah. I wasn't really one of the... Sobrang average ko lang nung high school ako. I wasn't one of the smarter kids. I wasn't one of the athletic ones. Kasi hindi masyadong sikat yung swimming sa high school Basketball talaga yung sikat nun which I wasn't good at. Pero I'd say, sakto lang. Na-enjoy ko naman high school kasi dahil young ka pa talaga, wala pang problems. Pero yung... I wouldn't think na maximize ko yung high school kasi I wasn't making a lot of friends nun College na ako nag-start maging social butterfly, kumbaga. Yung lagi kong sinasabi na sa St. Jude naman, what's surprising about St. Jude is ang stereotype kasi sa St. Jude students is very nerdy. Aral lang ng aral. Pero I think yung surprising fact is ang dami naming mga extracurricular activities para meron kami mga plays. I think dito rin ako na in love sa acting and sa performing because of St. Jude. Dahil sa St. Jude, dami namin mga plays, mga English plays, mga dances, mga singing contest, performances na I think malayo sa stereotype ng mga taga St. Jude. May ganun ba sa St. Peter? I think meron kami pero I wasn't wala akong pakialam doon Talagang mas mahilig lang ako mag-stay at home lang, mag-PlayStation. Tapos yung mga friends ko nung high school, nakikita ko lang sila pag nasa school ako pagka summer, hindi ko sila nakikita. I guess mas open and mas supportive yung family niyo. Pero usually sa mga Chinoy families and communities, maraming hindi na pag-uusapan. Diba? Mas repressed, mas emotionally repressed yung mga Chinoys. So, kung meron kang gustong pag-usapan with your parents, with the Chinoy community, na hindi masyado na pag-uusapan, ano to? You know what really fascinates me? Regardless naman kung Chinoy or whatever, parang ako I like to know yung net worth ng mga tao So that's something na
medyo taboo, diba? Pero I'd like to know parang, especially sa mga people that I look up to, diba? Kaya type ko, kaya locally, sila Ayala, net worth, Henry C. net worth. Parang that fascinates me so much Because alam mo, nasa part tayo na syempre, we need money to live, diba? Parang I want to be able to see where I'm at din Kaya I want to talk about that. Although, kaya sabihin mo sa friend mo, ano net worth mo? Syempre, hindi na sasabihin, diba? Medyo taboo topic I'd like to know para malaman ko mas mataas si ganito. Di may something na kailangan habulin. Okay. O kaya, ikaw yung mas mataas. Okay, medyo okay naman. Pero it doesn't mean natitigil ako. Ganun. So, I'd like to have parang a benchmark na ganun So, okay. I asked my closest friends actually kung ano yung mga net worth nila. Some would answer, some would give me the eye na sinasabi mo, gago. Okay, yeah. So net worth like lahat ng assets nila, like savings, ganun. assets, whatever. Medyo may siguro diyan lumalabas yung competitive side mo na okay, parang how does my net worth compare to my peers' net worth? Pero ano ba, parang although parang yun lang ba yung gauge natin for success, for example? Of course not. Like parang devil's advocate, parang net worth lang ba yung gauge natin of success? Yeah, of course not. Siyempre, relationships din. Pero that's what fascinates me. Hindi naman sa fellow friends Pero I'd also like to know kung sino yung mga people that I looked up to dito, locally. Pero most of the time, yung mga abroad yung mga tinitingnan ko Like mga, kahit yung mga basketball players, ito yung net worth nila, actors, mga sila Bezos, gano'n. Kasi layo pala nung level nila. Layo. So, doon mo may kita rin. Kasi parang because kung alam ko yung net worth nung celebrity, parang mas I get more drawn to them. Mas titingnan ko yung stuff nila, ida-dissect ko yung mga brands nila, mga projects nila. Okay. It's something, and then I can apply it in my own way rin. Okay. Yung, So chinoy ka. So chinoy ka nga. Kung kanina dun sa how chinoy are you, kunyari kung 2 out of 5 ka ngayon because you said that, siguro parang nasa 4 out of 5 chinoy ka na. no? So business-minded ka rin nga pala. Yeah. I get that. Parang, hindi naman sa parang net worth lang yung tinitingnan mo, pero may standard ka para okay. Parang ganun siguro. Ano pa yung pwede ko gawin para ma-achieve yung mga na-achieve ng iba. Yeah. Yung although for me minsan nagiging depressing when I compare myself to others. Kahit na yung mga like fellow content creators ko, nakita ko na parang mas mataas yung numbers nila, mas marami silang followers. Parang minsan nade-depress ako. Kaya sometimes I try to avoid yung pagtingin pag-compare sa iba. I look at it as siguro para maengganyo, parang para malight yung competitive fire mo Yeah. Na parang yung medyo peer mo, may ganito siyang ginawa, kailangan gawa rin ako ng something. Para kasi you pull each other up naman kahit hindi nyo alam na ginagawa nyo yun. Totoo. Pero gagalingan ko until both of us are on top na. That's true. So you have to look at people na hindi naman kinakaiingitan, pero more na parang tingin mo kaya mong sakyan yung level niya. Para ma-reach mo rin yung next level. Yeah. I think yan yung difference kapag mas malaki yung confidence mo in yourself na hindi siya comparison parang mas benchmark is the word I'd like to use. Yung sa akin naman, naisip ko lang because nandito ka. Yung isang mas mababaw na topic na hindi natin masyado na pag-uusapan in the Chinoy community is mahirap tumubo ng facial hair. I mean, I can see. Parang yung mga Chinoys hirap. Kaya nung nalaman ko na, wow, kaya kong tumubo ng facial, hindi ko na to pinakawalan. Although, lagi akong sinasabihan na dati na parang, mag-shave ka anak dahil kasi gusto ng mga Chinese mas malinis. Diba? Ikaw, how do you maintain your... Ito, blessing and a curse itong beard ko. When it gets too long, parang hindi rin siya maganda. Ito yung perfect Itong mga 5 days worth. Ganun.
blessing siya because, pwede ko i-style to any way I want. Yung curse, parang nakapagod din kasi shave ka ng shave eh. But I like having facial hair. Swerte rin na buo yung sa akin eh. So, kaya kong i-style Yun, however I want kasi eh. ito nga, ang tagal ko tong tinubo. Tapos ito, may daya ditong part na to sa left What do you mean? side eh. Although ngayon connected na siya, dati hindi siya connected. So parang pinahaba siya ng barber ko para lang mukha siyang connected. So yan. Yeah. But you were saying it's a blessing, Blessing and a and a curse. curse. Kasi sometimes gusto mo clean shave ka, gano'n. Kahit nga yung tattoos parang sinabihan ako, tama na yung tattoos na yan dahil mukha nga raw madumi. Ganun. And, ayun, wala akong tattoos eh. Tsaka piercings. Yeah. I've never tried. Kahit henna, hindi ko pa nagawa eh. Where can they find you on socials or may mga projects ka ba upcoming? Where can our audience see you next? Siyempre, sa Instagram, TikTok, Facebook. Nag-YouTube din ako konti. And then yung username ko sa lahat, @KevinVTY. Sana nga nakuha ko yung Kevin T eh. Pero may ibang nakakuha kasi. Ano yung V? Verzosa. So nilagyan ko lang ng ganun. So yun yung sa mom side. Ayan, thank you so much, Kevin, awkward at all. for being our very first guest dito sa Muni Muni with Ansis. It's so fun. Thank you. It's actually, production-wise, ito yung one of the best podcasts. Wow, thank you. And thank you sa team natin. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, Kevin T, for guesting sa first episode natin. Ngayon, welcome to my Muni Muni Corner. Gusto ko lang pagmuni-munihan yung pinag-usapan namin ni Kevin. Bakit nga ba muni-muni yung title ng episode? Dahil may ginagawa ko ng bata ko, parang ginaganong ko yung t-shirt ko. Parang bad habit siya. Tapos ang tawag ng nanay ko doon ay pagmumuni-muni. Alam natin na yung pagmumuni-muni is reflection. And it's also my way itong pagmumuni-muni to relax. And siguro yun yung gusto ko rin gawin sa podcast na to, just to relax. Hindi siya, pinag-usapan nga namin ni Kevin kanina na minsan may pressure sa mga content creators to perform kahit na hindi mo naman kailangan mag-perform. So yun yung reminder ko rin sa sarili ko na okay lang mag-relax, okay lang na hindi ka kailangan nakakatawa every time. So sa podcast na to, parang walang pressure for me na magpatawa even na comedian ako outside of this. Gusto ko lang din pagmuni-munihan yung pinag-usapan namin ni Kevin of having supportive parents. Parang ang galing, no? So, sobrang laking difference of having supportive parents sa pag-build ng confidence mo when it comes to your job, sa pag-pursue ng passion mo. So, kung mga magulang kayo, sana be supportive of your kids' dreams. So, ayun lang. Yun lang for this episode. We'll see you the next episode. Sana you subscribe, you comment, and you rate on this episode kung nagustuhan nyo. See you next time!